O, sabay-sabay, basahin po natin. Si Hesukristo sa kasulatan. Tingin po kayo sa akin. Ang Bible ay Bible ni Jesus. This Bible is about Jesus. Pag nakita nyo si Jesus sa Bible, nakita nyo yung sarili nyo. Pero pag nakita nyo yung sarili nyo at hindi nyo nakita si Jesus, walang change, walang blessing, walang kaligtasan. The Bible is all about Jesus. The Bible is the book of Jesus. It's not about men. Amen ba? O, tingin kayo sa akin. Yung Bible ay sinulat ng 400 writers. 400. Bakit ho hindi ka maniniwala dyan? Kasi yan lang ho ang libro na sinulat ng 400 manunulat. O, tingin. Kailangan maintindihan nyo, 400 manunulat. Yung iba, hindi magkakakilala. Yung ibang sumulat, namatay na, tapos may pinanganak ulit, sumulat ulit, namatay na, may pinanganak ulit, may iba, nag-meet sila. 400. Sa loob ng 1,600 years. Mula sa 3 kontinente sa mundo. Sinulat sa 3 lingwahe. Hebrew, Greek, Aramaic. Mga simpleng tao, magsasaka, mangingisda, doktor, engineer, abogado. What is amazing about the Bible is, nakita niyo po ito? Buong ages and since time immemorial, pinipilit, sinusunog, iniiba. Pero we still have the original in the Hebrew and in the Greek. Oh, tingin. Nung kinolekta ho lahat yan, kinolekta lahat ng sinulat. O, tingin po kayo. Diyan. Amazingly, nakita nila lahat ang tinuro si Jesus. Amazing. Kinolekta lahat yan. Ang subject matter ng 66 books wrote by 400 authors from 3 continents, from 3 languages. Nung hindi magkakakilala yung iba, nung kinulate, nakita nila, bang! Yung mensahe si Jesus. His death, His incarnation, death, burial, and resurrection. Amazing! Really amazing! Kaya kahit hindi ko makita si Jesus, kahit wala ho akong himala na maranasan, I will still believe the Bible. Amen. So we will see, this is part 1. Siguro ho, aabutin tayo dito ng part 10. Kasi ibabiyahe ko kayo throughout the scripture. At ipapakita ko po sa inyo si Jesus. Are you ready? So yung iba nakita na to, yung iba medyo pag nakamiss kayo ng Sunday, hindi nyo nakita, masipag kayong makinig sa social media natin, lalong hindi nyo nakita. So nilagay ko po sa Tagalog. Sabi ko, Lord, alam niyo po ang struggle ko, Lord, naiintindihan ba nila? Baka naman puro English ako at puro Hebrew at puro Greek. Hindi naman nila naiintindihan. Alam niyo po yan ang... Kasi hindi ko nagtingin. Hindi ho nagre-reflect sa inyo. Kaya nakikiusap ako sa itong Gospel of Christ Church, sa atin to, sabi mo atin to. Pagtulong-tulungan natin. Pagtulong-tulungan natin. Amen? Sabi dito nung nabuhay na muli si Jesus sa mga patay, after 3 days, sinabi sa kanila ni Jesus, nung nabuhay na, kaya hangal ninyo, kausap ni Jesus si Mr. and Mrs. Cleopas, ang hahangal ninyo,
Kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Pag hindi mo kilala si Jesus sa Bible, si Jesus ho magsasalita sa inyo, hindi na ho si pastor. Ang sasabihin ni Jesus, kay hahangal mo, hahangal nyo, kukupad nyo. Hindi po ako nagsabi. Pag hindi natin kilala si Jesus sa Bible, si Jesus po ang magsasabi, the resurrected Jesus. Kaya makinig kayong mabuti. Ganito ka-importante na alam nyo to. Kasi pag nakita nyo to, lahat ng bahagi ng buhay nyo, maapektuhan ito. O, tingin. Sa lahat ng sinasabi ng mga propeta, sa lahat ng sinasabi ng mga propeta, kasama si Moses, kasama si David. David is a prophet. Abraham is a prophet. And Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Hezekiah, Samuel, Habakkuk, Malachi, all of these prophets, they were saying about what? Hindi ba't kailangan ang Kristo ay mabugbog, maipako, masakripisyo, ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian, bago siya mabuhay na magmuli. Verse 27, at ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. So kayo magbasa ng may kulay. At kasulatan. Kayo may kulay. Ulit-ulit. 1, 2, 3. Ulit-ulit. Ipinaliwanag. Tungkol sa kanya. Moises, propeta. Tingin. Explain, pastor. Tingin. So, pinaliwanag ni Jesus, galing po sa Greek word, kaya ho tayo bumabalik sa original word. Kasi yun ho yung anointed, yung original. Galing ho sa word na diarminoa. Diarmino, ang ibig sabihin, to interpret fully, ipaliwanag ng buo. Para ipaliwanag ng buo. Yun po ang ibig sabihin. Diyan po yung galing yung word na hermeneutics. Explaining and interpreting the Bible. Ipaniliwanag ng buo sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan ng Genesis hanggang Malakay. Yun po yung kasulatan, scripture. Basa, tungkol. So yung scripture na sinabi ng mga propeta at ni Moises, mga batas na galing kay Moises at ng mga propeta ng 39 books, lahat tungkol kay Jesus. So pag pinasa mo po yung Bible, hindi mo nakita si Jesus, hindi ko nagbasa, basa ka ulit. Lalo na yung 39 books. Amen. Verse 44. Pagkatapos, nagpakita ulit si Jesus sa gabi. Doon, nagpakita ng umaga. Sa gabi. Resurrected Jesus na to, ha? Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Basa. Sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. Yan po ay 39 na libro. 39 books. Lahat yun, sinulat, na dapat tuparin ni Jesus. So the Bible, the scripture, which is the Old Testament, is all about Christ. Tingin. Verse 45. Basa. Ang ibig sabihin ng binuksan galing sa Greek word na dianoigo. To open up thoroughly and completely. Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila. Basa. Tingin. Alam niyo po gaano
kahirap ipaliwanag palagi. Kasi akala ng maraming Christian, pupunta ka doon sa church para i-motivate ka lang. Gusto ko lang mas sumaya. Motivate mo ako, pastor. Hindi po. Tingin. Dapat meron kayong complete, thorough understanding about Christ. Kaya binuksan ni Jesus ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila yung 39 na libro. Mga sinulat ng mga propeta, sinulat ni Moses, sa mga kautusan ni Moses, at sa mga awit o sa Psalms, ang patungkol kay Jesus. Anong patungkol kay Jesus? Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Tingin sa akin. Ganito ang nasusulat sa aklat ni Moses, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. Pag sinamp mo yan, 39 books. Ito yung nasusulat. Basa! Kailangan magdusa at mamatay ang Kristo, at pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Bang! That's the message of the prophets and the Psalms and the law of Moses. Sino nagsabi niyan? Si pastor o si Jesus na nabuhay na magmuli? The resurrected Christ. Paniliwanag ni Jesus, sabi niya, ano ba kayo? Hindi nyo naiintindihan, nabuhay na ako. Ang hahangal naman ninyo, ang kukupat naman ninyo. Di ba ito yung sinasabi ko sa inyo nung mabubuhay pa ako? Ito lahat to sinasabi ko lang, sinasabi ko na. Ngayon sinasabi ko ulit sa inyo. Tapos sabi niya, sa kanyang pangalan, sa pangalan ni Jesus na nabuhay na magbuli, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. Ang ibig sabihin niya, doon sa kanila sa Jerusalem, sa mga pamilya, sa atin, sa pamilya natin, at sa lahat ng mga kakilala natin. Amen ba? O, tingin. Si Paul. Tingnan niyo si Paul. Buhay na si Jesus, nasa langit na, nasa piling nasa langit na ang Panginoong Hesus. Sabi ni Jesus, ngayon mga kapatid, pinapaalala ko sa inyo, basa may kulay, ang so, sa Tagalog, sa English, Gospel of Christ, Gospel of Grace, sa Tagalog, Ebanghelyo, o kaya Magandang Balita. Okay? Sabihin nyo, Gospel of Christ, Gospel of Grace, sa Tagalog, Magandang Balita, o Ebanghelyo, na ipinapangaral ko sa inyo, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinanindigan, na sa pamamagitan nito, basa, kayo ay ligtas. Pag nanampalataya kayo sa magandang balitang ito, naniwala kayo sa ebanghelyo na ito, nanampalataya kayo sa Gospel of Christ, Gospel of Grace, ligtas kayo. Hindi kayo maliligtas, ligtas na kayo. Ligtas na kayo sa kasalanan, ligtas na kayo sa sumpa, ligtas na kayo sa impyerno, meron na kayong buhay na walang hanggan. Basa, ligtas na ako. Sabihin nyo, ligtas na ako. O tingin, yung mga ligtas, nagsasama-sama para tulungan natin ipamalita ang katotohanan na ito. Magtulungan tayo. Amen. Kung matatag ninyo itong pinangahawakan, malibang kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. O verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap. Anong tinanggap ni Pablo? Kaya naligtas siya. Kaya ligtas din siya. Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Basta yung may kulay. Pareho ba ng sinabi ni Jesus? Ano yung kasulatan? Yung 39 books. Mga sinulat ng mga propeta. Sinulat ni Moses. Sinulat ng awit. At siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw. Basa. So, makita niyo po, pati yung sinulat ni Pablo, ang kanyang textbook, ang textbook ni Pablo, Genesis to Malakay. Wala pang Corinthians, so sinusulat niya yan. Pareho sila ng textbook ni Jesus. Si Jesus hindi nag-introduce ng bagong books. In-expound ni Jesus, piniliwanag niya completely yung 39 books. So pati si Pablo, 39 books. Amen ba?
Kaya tinan niyo po, ang paalala ni Paul sa verse 2, nasa pamamagitan ng gospel. Ano yung gospel? That Christ died, sapagkat binigay ko sa inyong una sa lahat ang aking tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, na siya'y muling inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Dapat yung paniniwala nyo ayon sa kasulatan. Dapat yung kilala nyong Jesus ayon sa kasulatan. Kasi mayroon ibang Jesus. Sabi ni Pablo, mag-ingat kayo. May ibang Jesus, may ibang Espiritu, may ibang gospel. Pag napunta ho kayo sa ibang Jesus, ibang Espiritu, ibang gospel, mapupunta kayo sa kawalan. Kaya mahalaga ho yan. O tingin, nasa pamamagitan nito, binilagay ko lang, ligtas kayo kung matatag ninyo itong panghahawakan, malibang kayo sumampalataya ng walang kabuluhan. O tingin. Pag sumampalataya kayo sa mabuting balita na ito, na yung pinapakinggan nyo, siguraduhin nyo ayon sa kasulatan. Pag hindi ayon sa kasulatan, may problema yan. Ano ayon sa kasulatan? Ayon sa mga propeta, ayon kay Moses, ayon sa mga awit, ayon sa kasulatan, na si Jesus ay namatay, ayon sa kasulatan. Dahil sa ating mga kasalanan, sabi ng Romans 4:25, at siya'y nabuhay na magmuli, ayon sa kasulatan. Dapat yung pinapananampalatayaan yung Jesus, ganyan. Kasi sabi ni Pablo, malibang kayo sumampalataya ng walang kabuluhan, walang silbi yung pananampalataya nyo kung hindi yung Jesus na namatay, inilibing, at nabuhay na magmuli, ayon sa kasulatan, ayon sa mga propeta, ayon sa mga batas ni Moses. Pag hindi yan, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Nagsasayang lang kayo ng oras. Tingin, verse 14. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, ang pangangaral ni Pastor Nestor, walang kabuluhan. Pangangaral ng lahat ng mga pastor. Kaya po, tingin, very critical po yan. Very critical. Yung Bible, very specific. Pag hindi ayon sa kasulatan, walang kabuluhan. Kaya sabi ni Paul, kung si Kristo'y hindi muling binuhay, yung pangangaral namin, walang kabuluhan. At ang inyong pananampalataya, wala ring kabuluhan. Naintindihan niyo po ba? O tingin, very critical. If your gospel is not about the scripture and about his death, burial, and resurrection, your gospel is another gospel. Your Jesus is another Jesus. Your spirit is another spirit. Beware of that. Kami, gospel of grace na kami. Grace na kami. Ano ba yung grace? Basta wala akong ginawa. Pag hindi according to the scripture, pag hindi according to the prophets, beware. Naintindihan niyo ba? Gaano kaseryoso si Paul? What is the book of Paul? The 39 books. What is the book of Jesus? The 39 books. Pag hindi galing dyan, nananampalataya kayo ng walang kabuluhan. Amen. Sabi sa verse 17, basa. Ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Ibig sabihin ni Paul, ibig sabihin ni Jesus, the resurrected God. Pag yung mga pananampalataya nyo, ay hindi base sa death, burial, and resurrection, according sa scripture, nasa inyo pa kayong mga kasalanan. Walang kabuluhan yung mga pananampalataya nyo. Kaya sinasabi ko sa inyo, magtulungan tayo para sa inyo yan, para lalo nyong maintindihan na kayo'y ligtas na. Naintindihan nyo ba yan? Ito po, number 1. Sabi ng Acts chapter 4, verse 10 to 12. Dapat malaman ninyong lahat at ng buong sambahayan ng Israel, tumayo si Peter at nagsabi ng ganito, na nakatayo ang taong ito sa inyong kaharapan. Sabi niya, itong lumpo na ito na nakita nyo,
na gumaling sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus. At saan galing yung preaching niya? Sa kasulatan. According to the prophets, according to the law of Moses, according to Psalms, Christ died, buried, and rose again from the dead. Sabi ni Peter, nakita niyo itong lumpo na to? Pinanak na lumpo. Akala niyo kami nagpagaling? Hindi! Pinagaling itong lumpo na ito. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus at binuhay ng Diyos mula sa mga patay. That's the gospel. Right? Sabi ng verse 11, itong si Jesus, ang bato na itinakwil ninyo ng mga tagapagtayo, ang siyang naging batong panulukan. Verse 12, basa sabay-sabay. Sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit ay binigay sa mga tao na ating ikaniligtas. Ay yung pangalang Jesus, ayon sa kasulatan na siya ay namatay, inilibing, at nabuhay na magbuli pagkatapos ng 3 araw, according to the scripture in this name. Walang maliligtas kung hindi dito. Sa Jesus na to, na namatay, inilibing, nabuhay na magbuli, ayon sa ang kaligtasan, specific, very critical. Pag hindi yan base, hindi yan yung gospel nyo, walang kabuluhan ng pananampalataya. Right? Born again na ho ako Saan kayo nagsisimba? Doon sa malaking church. Ano ba born again? Basta nananampalataya kami kay Jesus. Wow, very good. Ano pa? Kasi si Jesus yung namatay. Very good. Ano pa? Basta, siya ang nagsakripisyo para sa kanila. Very good. Ano pa? You see? Mabuhay yung Jesus mo. Pero pag sinabi mo, nananampalataya ako kay Jesus, na inihula ni Prophet Isaiah, ni Prophet Jeremiah, ni Prophet Samuel, na sinulat ni Moises, sinulat ng mga propeta, yung kanyang kamatayan, pagkalibing, pagkapako sa krus, at pagkabuhay ng muli. Wow! Sasabihin ko sa iyo, ligtas ka. Sabi ni Paul, right? Ligtas ka. Tingnan nyo gano'n ka-importante yan. Kaya we need to meditate. Come. Bigyan nyo ng oras yan. Amen ba? O ito, para mabilis. Sa Genesis 1:26, punta na tayo sa scripture, right? Pwede ba? Papakita ko sa inyo si Jesus sa scripture, right? O ito na po si Jesus sa scripture. Then God said, let us make man in our own image. Hindi ho yan si Adan. Yan po si Jesus sa scripture. Remember, the scripture is all about, hindi about the man. But God who became man. That's the proper interpretation of the scripture. If you interpret the scripture not by Christ, you will be wrong. Oh, let us make man in our own image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Tingin, sa Bible ho, hindi nyo makikita na si Adan o yung tao ang imahe ng Diyos. Kaya ho yung Diyos, bumagsak na po yung tao, si Adan nagkasala na. Nawala na sa kanya yung kapangyarihan ng mundo. Bumagsak na yung tao. Kaya bago pa lang nangyari yun, alam na ng Diyos ang gagawin niya. Ang gagawin niya, yung Diyos, lalabas at magkakatawang tao. Si Jesus, ang imahe ng Diyos na hindi, nakikita. The firstborn over all creation. So the image in the Genesis is Jesus, God, who became man. Ulit, balik tayo. Sabi ni Jesus, in the prophets, in the Psalms, in the law of Moses, concerning me. So the Bible is the book of Jesus. The scripture is the scripture about Jesus. The man.
Jesus is the image of the invisible God. Yung Diyos na hindi nakikita, hindi nahawakan, bang! Nakikita na, nahawakan na during that time. Sabi ng Matthew 1:21, you will call His name Emmanuel, meaning God with us. Sabi ng Hebrews chapter 1 verse 3, who being the brightness of His glory and the express, si Jesus ang express, perfect imprint, image ng pagkatao ng Diyos. Amen ba? He is the imprint, expression ng Diyos na hindi nakikita in the form of a man. Amen. Bakit ho kailangan? Kasi as a man, bagsak si Adan, nagkasala yung tao. May kasalanan ka, may kasalanan ako. Kailangan iligtas yung tao, yung Diyos. Pag bumabasa sa mundo, hindi ho kayang i-contain ng mundo yung Diyos. At magiging alien yung Diyos. Diyos siya. Hindi siya welcome sa mundo. Para ma-welcome yung Diyos sa mundo, kailangan maging tao. Para maging kaaya-ayang sakripisyo at pamalit sa kasalanan ko at kasalanan nyo. Kaya nagkatawang tao. So si Jesus is the man who is the image of invisible God to rescue us for all our sins. Amen. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4, whose mind the God of this age has blinded, who do not believe lest the light. Sabi niyo light. Nung sinabi ho doon sa Genesis chapter 1, let there be light, that's Christ. Yung ilaw doon, hindi ho yung Meralco, hindi yung buwan, hindi yung araw. The light is Christ. Ulit, babalik ho ulit. The scripture is all about Jesus. Oh, tingin. The light of the gospel of the glory of Christ, who is? You see? The gospel of Christ. The gospel of grace. What is the gospel of Christ? The gospel of grace is death, burial, and resurrection. Who is? Bang! The image. Lumiliwanag na po ba? So part 1 ho ito, baka abutin ng part 10, kaya sana wag niyong ma-miss. Sabi ng 1 Timothy chapter 3 verse 16, and without controversy. Ang ibig sabihin, galing sa Greek na homologeo meno. Tingin, sa Greek, homologeo meno. Ang ibig sabihin, this is our main belief. This is our common proclamation. This is our common confession. Great is the mystery of godliness. Basa! God, who is invisible, became the image of man. Man sinned, man must die. That's why God became man and died in our behalf. For all of us to be forgiven of all our sins. Amen. Oh, tingnan niyo po ito. Ephesians chapter 1 verse 4. Saan tayo pinipili? Saan tayo pinipili ng Diyos? Ito ay ayon sa pagpili niya sa atin kay Kristo. Bago itinatag ang salibutan upang tayo maging mga banal at walang kapintasan sa harapan niya sa pag-ibig. Tingnan niyo po. Lahat tayo nagiging imahe ng Diyos, nagiging ligtas, nagiging pinatawad sa pamamagitan ni Kristo. Pinipili tayo ng Diyos in Him. When you believe in Him. When you believe the gospel. When you believe the gospel, that is Christ, in 39 books, that His death, burial, and resurrection, when you believe that, you are chosen. In Christ, you are chosen to be justified.
In Christ, you are chosen to be forgiven. In Christ, you are chosen to be righteous. In Christ, you are chosen to be holy. In Christ, you are chosen to have life. In Christ, you are chosen to have eternal life. And you are in Christ, you have chosen to become the image of God. Palakpan natin si Lord Jesus. Amen. Ganyan po ang pagtingin ng Diyos. O ito pa. What is a man? Sa Genesis, tinatanong na ni Moses, ano ba yung tao? Sino ba yung tao na yan na pinahalagahan mo? Yung anak ng tao upang iyong pangalagaan. Sino ba yan? Sino ba yung tao na yan? Hindi ho yan yung taong si Adan. Hindi ho yan yung taong ikaw. Mas lalong hindi ho yan yung taong ako. At ang sino mang tao sa balat ng lupa. Remember, ulit, babalik ako ulit, tingin. The scripture is about, it's not about you. Wag masyadong magpabida-bida. Sa paningin ng Diyos, hindi ko siya nakatingin sa atin. He's so concerned about Christ. Because whatever Christ is, He sees you in Him. Christ is the Father expressing His love for us. Verse 5. Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng konti. For you have made Him a little lower than the angels, and you have crowned Him with glory and honor. Verse 6. You have made Him, this man, who is this man? To have dominion over the works of your hands. You have put all things under His feet. This man. And who is this man? So throughout Genesis, Exodus, yan po ang tanong hanggang sa panahon ni David. David is questioning, what is a man? What is in this man that you are mindful of him? What is in this man? Ginawang pinuno siya sa lahat. In-explain ng Hebrews. Tingin po kayo. After the resurrection, inulit-ulit yung lahat ng inquiry sa Old Testament. For He has not put the world to come of which we speak in subjection to angels. But one testified in a certain place, saying, what is a man that you are mindful of him? Or the son of man that you take care of him? Verse 7, you have made him a little lower than the angels. You have crowned him with glory and honor and set him over the works of your hands. So is this man? Is this man Adam? Is this man Juancho? Is this man John? Or is this man Jesus? This man Nestor? O, tingin. You have put all things in subjection under His feet. For in that He put all in subjection under Him. He left nothing that is not put under Him. Basa yung kulay dilaw. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Sabi ng writer ng Hebrews, ngayon, di namin nakikita na nilagay mo sa ilalim ng tao. Sinubject mo lahat. Hindi namin nakita. Kasi kahit kay Adan, hindi. Verse 9. Basa! Who was made a little lower than the angels, who was made man for the suffering of death, crowned with glory and honor, that He, by the grace of God, might taste death for everyone. He became man. For it was fitting for Him. So in Christ, God put everything under Him. So when you believe Christ, God will put everything under you. Naintindihan niyo po ba? Nung makita niyo si Jesus, nagpapahinto ng bagyo, nagpapahinto ng tidal wave, bumubuhay ng patay, nagpapagaling ng may sakit. The man, Jesus, who is the image of God. He did no sin, He knew no sin. In Him is no sin, but died for the suffering of death for everyone. Amen. That's Jesus the man. Tingin po kayo, alam niyo kung ano ngayon si Jesus? He is God-man. The God-man is Jesus.
Nung nabuhay siya sa mga patay, kumain siya. Kumain. Next. Tingnan niyo po. Dahil sa kasalanan ni Adan, isang kasalanan ni Adan, that reigned through that one man. Much more those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through that one man who is the image of God. Who's that? Abundance of grace. Tingin po kayo, nung pinatawad kayo ng kasalanan ng Diyos, pinatawad tayo, hindi lang ho tayo basta, okay na, pinatawad na kita. Hindi na po. Binigyan ka pa ng abundance of grace and gift of righteousness. May ang dami pong add-on. That one man is Adam, who is our image without Christ. That reigned. But the other capital one, who is the image of God, which we believe, we receive abundance of grace and the gift of righteousness. Are you with Adam or are you with Christ, the man? You are in Christ, the man. Verse 18, for therefore, as through one man's offense, as si Adan, as a race, function ng mga tao. Pag nandun ka lang kay Adan, offense, judgment came to this man, resulting in condemnation, even so through one man's, who is Christ, righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. Tingin po kayo. Adam man, Christ man. Nung wala pang Jesus tayo, puro tayo Adam man. That's why God became man. As we believe in Christ, we become Christ man. It's all about Christ. For by one man's disobedience, Adam, many were made sinners. So also by one man's obedience, referring to Jesus Christ, many are made righteous. Amen. So the image of God is Christ, the man is Christ. 1 Timothy chapter 2 verse 5. For there is one, sabihin niyo one, God, and mediator between God and man. Sino? Yung man. It's not you. It's not me. It's not anybody. It's the man. The resurrected man. The God-man who is the image of God. God-man, the image of the invisible God. God-man, Jesus is God expression and person in time. Yung panahon natin. Amen. The man who forgive your sin. Ano sasabihin nyo? Basta. Who made you righteous? Who made you holy? Who made you, who gave you life? Who gave you eternal life? Who has blessed you? You see, it's all the man. Not you, my man. He's the man. John, you're not the man. Jesus is the man. Palakpan natin si Jesus. Amen. Oh, who gave himself as a ransom for all to be testified in due time. Itong taong ito sa pagkatiisa ang Diyos at isa, tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. That's why he became man. So when you believe that, your sins, all your sins are forgiven. Amen? You want more? Oh, sabi sa Genesis chapter 2 verse 18, babiyahe ko kayo sa scripture. Papakita ko sa inyo si Jesus. Gusto niyo ba? O, nakita niyo na yung man. Nakita niyo na yung image ng Diyos. O, ito, yung isa pa. And the Lord God said, it is not good that a man should be alone. I will make him, basa. Galing po sa Hebrew word na Ezer. One who helps. Help. Ang ibig sabihin ng Ezer, help. Comparable to him.
Kaya nung ginawa niya, sabi doon, ginawa si Adan, sabi ng Diyos, nag-iisa siya. Gagawa ako ng kanyang helpmeet. Akala natin si Eva. Okay. Balik tayo. Remember, the Bible is all about... So, hindi po yung helper dyan, si Eva, hindi yung mga asawa. Yung asawang babae, kaya mo bang patawarin at iligtas yung asawa mong lalaki sa kasalanan? Sagot. Ikaw, lalaki, kaya mo bang iligtas ang iyong asawang babae sa kasalanan? So, you husband, you are not the helper. You wife, you are not the helper. Right? Both of you needs a help. And who is the help? Saan nakasulat yan? Sa scripture. Tingnan niyo po, Exodus chapter 18 verse 4. And the name of the other was Eliezer. For he said, the God of my father was my help. Who is the help? The God of my father. Who is the help? The God of my father. Eliezer. Help. Sabi ng Psalms 46 verse 1. God is our refuge and strength. A very present Ezer in trouble. He is a very present help in trouble. Tingin, pag nato-trouble ang buhay nyo, dapat ganito na ang mangyayari sa inyo. But because Christ, the Holy Spirit is in you as a helper, magugulat kayo, hindi nangyayari yung masamang mga nangyayari sa buhay nyo. Dapat ito yung resulta sa buhay nyo dahil sa yung tao ay masyadong marupok. Pero hindi nangyayari because God is your Ezer. Dapat iba sa atin patay na. Dapat iba sa atin nakakulong na. Dapat iba sa atin PWD na. Dapat iba sa atin half-dead na yung katawan. But because God is your help, yan pa rin kayo, normal pa rin kayo. Sabi ng Psalms 115 verse 9 to 11, O Israel, trust in the Lord. He is there. And there. O house of Aaron, trust in the Lord. He is there. And there. O you who fear the Lord, trust in the Lord. He is there. And who is the Lord? Your help. An ever-present help in times of trouble. Whatever trouble. Kung yung trouble ay kagagawan mo, ay yung trouble kagagawan ng iba, God is there. He's your help. That's how important to know that. Ang hirap ngayong mag-drive eh. Ikaw nag-iingat. Ay yung mga ibang driver. Even because the Lord is your help. God will make sure you will be spared. Sisiguraduhin ng Diyos. You will be saved. You will be secure. Kahit nasusunog na ang buong kapaligiran ng bahay nyo, because God is your help, hindi masusunog yung bahay mo. Amen. Sabi ng Psalms 121 verse 1 to 2, I will lift up my eyes to the hills. From whence comes my Ezer? Basa, verse 2. Who made the heaven and the earth? Grabe. My Ezer! Ezer! Comes from the Lord. You see, your help is the maker of heaven and earth. Mga kapatid, tingin po kayo sa akin. If you just knew that, if you just understand that reality, my friends, you will never be afraid of anything. The maker of heaven and earth is your Ezer. Wow. Kaya nung sinasabi ng Diyos sa Genesis, let us make man a helper, hindi iniisip ng Diyos yung asawa. Iniisip ng Diyos si Jesus. John 14 verse 16, 17. Nung sabi ni Jesus, tandaan nyo ha,
pag bumalik na ako sa Ama, after my resurrection, sabi ni Jesus, I will pray the Father and He will give you another, basa. Sa Greek ng Ezer, Paraclete or Parakletos. Sa Hebrew, Ezer. Sa Greek, Parakletos or Paraclete. Para yung helper mo, He may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive. Because it neither sees Him, nor knows Him, but you know Him. For, basa, and will, tingnan niyo po, dwells with, makakasama nyo. Itong helper ninyo, because of Christ's death, burial, and resurrection, makakasama nyo. Itong helper ninyo, itong Ezer ninyo, itong Paraclete ninyo, titira sa inyo. Wow! In the old, my helper is the Lord. My helper is the Lord. After Christ's resurrection, my helper lives inside you. So wherever you go, your Ezer is with you. Mga kapatid, tingin. Kailangan i-recognize nyo na yan. Alam nyo yan. Kaya minsan may mga, buti na lang, no? Hindi ako na, no? Kung nagkamali lang ako ng konti. Because your helper lives inside you. Amen ba? Buti na lang, no? Buti nung tinawag mo ako, hindi agad ako sumagot sa iyo. Kundi, wala yun na, nasaksak na ako. Because the helper lives inside you. He made you not to go. Even if you go, at meron ng gera doon, He will spare you. He will protect you. Your helper who lives inside you will preserve you. He will be your shield. Ikaw na sana yung tinamaan ng bala, pero lumagpas yung bala. Ikaw na sana yung nasagasaan. Ikaw na sana yung namatay. Pero tinay mo, kahit ng dami mong sablay, buhay ka pa rin. Because the helper lives inside you. Amazing, right? Sabi ko, amazing, right? Amazing, right? Hindi ko na alam. My goodness. Look at this reality. Look at this truth. Kahit na kagagawan mo ang pagkakamali, He remains faithful. You're not faithful. God remains faithful. Even in your sins, even in your weakness, even in your stupidity, He's there always to help you. Wow. Want more? Oh, babiyahe ko kayo ha. Papakita ko sa inyo si Jesus ha. Oh, ito. Sabi na, then the Lord God said, behold, the man has become like one of us to know good and evil. Now, lest he put out his hands and take also of the tree of life and eat and live forever. So is the tree of life in Genesis. Oh, sasabihin nyo na, Jesus, show me. That's why you need to know the scripture. Sabi sa John 5:39, sabi ni Jesus sa mga Pariseo, you search the 39 books, the law and the prophets and the Psalms, for in them you think you have eternal life. And these are they which testify of me. These scriptures that you are reading testify of me, but you are not willing to come to me. Sabi sa Genesis, the tree of life. Sabi ni Jesus, I am. Will you are not willing come to me that you may have life. I am the tree of life in Genesis. Sabi ni Jesus, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. The tree life is everlasting life. Sabi ni Jesus, if you believe in me, I am the everlasting life. I am the tree of life. Because if you eat those tree of life, you will never die, right? You will live forever, right? Who's that? Sabi ni Jesus, I am the everlasting life. Sabi ni Jesus, I am life.
Which Genesis you're reading, you think you have eternal life. But you did not come, you are not willing to come to me. I am the life, I am everlasting life. Everlasting life is a person. Now, Holy Spirit, who is the Spirit of Christ, your everlasting life lives inside you. The Holy Spirit is the Spirit of Christ. Kaya hindi ho yung, baka kapunta rin ako sa langit. Hindi. Ngayon pa lang, nasa langit ka na. Kaya sabi nung nabangga, nakita niya yung sarili niya sa ospital, sabi niya, kita niya yung nurse ang ganda-ganda. Ale, nasa langit na ba ako? Nakita niya yung nurse na maganda. Ako, nung makita ko si Jesus, Ale, talagang nasa langit na ako. Oh, look. Jesus said to him, I am the way, I am the truth, I am the tree of life. Saan galing yung mga word na yan? They came from the Genesis Revelation. Amen. Ako ang puno ng buhay. Ako ang puno, kayo ang mga mananatili, kayo sa akin at ako sa inyo. Amen. Look, sabi diyan, Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is where? Christ Jesus our Lord is life and eternal life. Life and eternal life is a person. Now the Spirit lives inside you. Para bang lagi pang nangangarap ka lang, nangangarap. No, it's a reality now. Once you believe the risen Lord, life eternal is a reality now. That's why when you die, you're not dying, you're just sleeping. One day, you will have this immortal body, incorrupted body, and you will have everlasting life in reality. Wow. Where is eternal life? Tingnan niyo. Hindi, yung minagnify ko lang. In! So Christ is life. Christ is eternal life. Where is life? Where is Christ now? Inside you. So hindi nyo alam. So pag hindi nyo alam yan, buti na lang, puro na buti. Pambira. Bago ka umalis, inikot mo yung plato mo. Buti na lang, inikot ko yung plato ko. Hindi tuloy ako na disgrasya. Buti na lang, may nakita akong pusa na itim, hindi ko tinuloy. Mananiniwala ka na sa mga pamahiin imbis na kay Kristo. Kaya ka naligtas. Kaya hindi ka namatay. Kaya hindi mo naranasan yung dapat maranasan mo. Hindi dahil pinaikot mo yung plato, hindi dahil naglagay ka ng palaspas sa bahay mo, hindi dahil ayaw mong tumuloy kasi may nakita kang kulay itim. Kundi dahil kay Kristo nakatira sa iyo. Kaya sabi ko sa inyo, tulong tayo. Paalam natin tong katotohanan na to. Unahin natin sa inyo. Tingin. 1 John chapter 5 verse 12. He who has the Son has... Who is the Son? Who is the Son? Pasensya na kayo. Kasi pag masyado na akong passionate, tumataas ang boses ko. Hindi po ako galit. Yung sarap ng feeling mo na, wow, wow, wow. Pag yung nakikita mo, yung wow, wow, wow. Ano sabi mo? Wow, wow. Jesus Maria. Kahit yung aso, pag nakakita mo, wow, 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 wow. Ikaw, ha? Ganon? Ako nagagano na dito, nagagano na dito kayo. Tumutulo yung laway ko, kayo antok na antok pa. Hindi ko na kayo maintindihan eh. He who has the Son has. He who does not have the Son of God does not have. So the Son is. Christ is. My goodness. And where is the Son now? Living inside you. Tingin, ano application niyan? Pag nagkakaroon kayo ng simptomas, meron kayo nararamdaman sakit, sasabihin mo, hey, get out! Alam mo ba kung sino nakatira sa akin? Yung buhay.
Alam mo ba sino nakatala sa akin? Demonyo ng sakit. Yung buhay na walang hanggan. Sasabihin mo yan sa anak mo. Hoy, umuwi na yung anak ko. Nakatira yung anak ko. Yung anak ko, may buhay na walang hanggan. Sickness, symptoms. Get out! Ikaw, may nakikita ka. No, di mo nakita, nandyan si Jesus sa'yo. Kaya po, talunan. Maraming Christian, talunan. O, tingnan niyo po ito. And we know that the Son of God has come and has given us an understanding. The Son of God, Jesus gave us understanding. Given. That we may know Him, basa. And that we are in Him. In His Son, Jesus Christ. Basa, sabay-sabay, like a choir. Bang! We are in Him, in the true God. And the true God is in us. This true God is eternal life. We are in the eternal life. Eternal life is in us. You see that, church? Wow! Pagtira! John, God is in you, you are in God, and this God is eternal life. In you, you are in the eternal life. Pambihira. Kaya nagpakita si Jesus, nagkatawang tao, that you may understand that. Amen ba? Sana lang, wala na. Jesus Christ, in the Scripture, part 1 o part 10. Are you blessed? Gusto kong malaman nyo. Gusto kong malaman nyo everything that Christ accomplished lives inside you. Amen ba? Let's pray. Palakpan natin si Lord Jesus. Horia basanda rabasika darabakanda. Ramba sanda rabasika darabasanda rabakanda rabasika dalamahay. Dinideklara ko sa inyo, I prophesy to you. Now that you know that, it will manifest in your mind, in your bodies that are sick. I command you to be whole. Every DNA in your body, I command you to be alive. In the name of Jesus. Oh, riabasanda rabasika darabakanda. Rumba sangue vedirahanga. Ramba sanda. Let a passion arise. Let passion arise in you to know who Christ is, what Christ did for you, and what can you do through Christ. Oh, rabababa sanga badarabakanda. Lord, thank you. I prophesy that you will raise up leaders who are passionate of knowing you more, passionate of knowing you in the Scripture. I declare and prophesy more sons and daughters who will really know you in the Scripture and will powerfully preach and teach you amongst the people. In the name of Jesus, I declare promotion. I declare new jobs. I declare application answered. All prayers for application answered. In Jesus' name. Hallelujah. Oria baba sandara basika darabakanda rababahande. Rumba sandara bakanda. Long-standing prayers are now answered in Jesus' name. Mga mana, mga inheritance, I declare, be given now in you. Oh, reabakanda, yung mga nasira, yung mga ninakaw ni Satanas will be restored back double in you. Double restoration in you. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Oh, rababababakanda, rabasika, darabakanda. In Jesus' name. Maraming salamat. Relationship restore.
Oh, kaya babababababababasakandarabasandarabasand. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat. Ihanda mo kaming lahat for greater explosion, greater expansion, greater choosing of leaders, volunteers, even every family, Lord, will be part. Magkakaisa-isa kami. Magtutulong-tulong kami for the purpose of evangelizing many people for Christ. Magtutulong-tulong kami in funds, in work, in time, in our effort, Lord, by the grace of God. Make us one to continue para ipagpatuloy namin to proclaim the gospel of Christ, the gospel of grace, which is according to the scripture, your death, burial, and resurrection. Salamat po, Panginoon, ng malulusog na katawan, malulusog na isip, ang aming mga anak ay napakalulusog, malayo sa sakit, malayo sa aksidente, ang aming mga pamilya, malayo sa pagkasunog, malayo sa disgrasya, malayo sa anumang kilos at gawa ng mga demonyo o ng mga taong may masamang mga balak sa kanilang buhay. In Jesus' name, in Jesus' name. At pinagpalang mga negosyo, pinagpalang mga trabaho, mga promotion, more and more and more. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. And amen and amen.